Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Laging nagpapalipas ng oras si Engineer Marlon sa rooftop at pinapanood ang mga bituin. Wala man lang sa isip niya na si Artemis o Artemio ang nakasakay sa sasakyan pangkalawakan na nakikita niya. Maingat ang paglanding ng mahiwagang sasakyan sa kalawakan. Hindi nagsayang ng oras si Artemis at ipinasok ang naturang sasakyan sa malaking bodega ng kanyang bahay. Sa paggising ni Rihanna, ang alam nito ay nakatulog ng mahimbing at matagal siyang nakatulog, pero laking gulat niya dahil may mga palatandaan na maraming araw o matagal siyang wala sa bahay niya. Lubos na nawala sa isipan niya ang pagsasama nila ni Artemis na kasama si Ammar na pumunta sa ibang mundo. Masaya si Dalia nung nakita niya ang pagdating ni Nariani at agad na dinalaw ito. Nahalata ni Dalia na hindi masaya si Riani sa kanyang pagdalaw. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Ang alam ko, hihintayin niya kami. Pero kanina pa ako nagdodoorbell. Walang nagbubukas sa gate. Oh, Pador! Nasaan na yung mga bata? Sina Aris at Carmina. Ay, Madam, pumunta sila sa kabilang bahay po. Ano? Tinawag sila ni Dalia.
Abay kung ganon, pupunta tayo kina Dalia. Baka naman nandyan na si Nariani at Amar. Napahiya pa ako kanina, madam. Kulang na lang na itaboy ako at itulak palabas ng bahay niya. Ano? Hindi mo ba natanong kung saan nagpunta ang mag-ina? At halos 2 linggo silang nawala. Hindi na po, madam. Gaya ng sinabi ko, pinaalis na ako kasi magpapahinga at matutulog pa daw siya. Ay, naku naman si Riana. Riani pala. At isa pa, yan ang pinagtatakahan ko. Pinalitan ang pangalan niya. Ang ganda-ganda ng unang pangalan niya na Riana. Pero, hindi pangalan ng mahirap o kapuspalad. Sige na. Pabayaan muna natin siya. Baka totoo namang pagod siya sa kanyang paglalakbay. Madam, marami akong napuna sa kanya. Pero, hindi naman kami close masyado. Totoong magkalugar kami. At alam ko kung anong klaseng pamumuhay ang karamihan sa amin. Gaya ng sinabi ko, pabayaan muna natin siya. Baka naman totoong pagod. Hindi naman natin alam kung saan sila nagbakasyong mag-ina. Kanina pa ako naghihintay dito sa kutsi. Di naman na babalik si Madam Sona. Ang kapitbahay ni Nariani. Enjoy ni Aris sa pagtakbo-takbo niya sa hardin ng kapitbahay niya. Ay nako, ang batang yan masyadong malikot. Parehas sila ng anak ni Johnny sa kabila. Kung ano-ano ang pinaggagawa nila. Magkaiba sila ng kapasidad. Mabait si Carmina. Hindi gaya ni Aris. Naku, malikot talaga. Pasaway masyado. Alam ko, pagod na pagod si Masa na nag-aalaga sa kanila, lalo kay Aris. Sobrang pasaway kasi. Kahit si Madam Sona, hindi sinusunod ni Aris. Kahit saan mapunta, gustong gusto na gawin ang posibleng pagkadisgrasyahan niya. Matigas ang ulo talaga. Nandun na si Madam Sona. Siguro naman, uuwi na kami. May pupuntahan tayo, Engineer. Saan, sir? Maalala mo yung sinabi ko sa'yo? Kung ano ang gamit ng rope top. Ha? Magkakanbas tayo ng bibilhin kong sasakyan. Ganun ba, sir? 2 ng sasakyan nyo sa garahe. Ano pang sasakyan ang bibilhin nyo? Helicopter. Ano? Talaga, sir? Talagang tututuhanin nyo ang sinabi nyo noong bibili kayo ng helicopter? Oo. Hindi ako nagbibiro. Sige. Maghanda ka na. At aalis na tayo. Opo, sir. Magbibihis na ako. Talagang hindi milyonaryo si Sir Artemio. Kundi bilyonaryo. Akalain mo yan? Parang nakaalala lang ng kung ano at bibili daw siya ng sasakyan at helicopter pa. Parang bibili lang ng laruan.
Kakaibang boss ko. At ang pinagtatakhan ko, ano ba talaga ang pinagkakakitaan niya? Saan siya kumukuha ng kayamanan niya? Itong bahay na lang niya na pinatayo. Ang laki ng naggastos niya dito. Nakita mo yung bisita ni Dahlia kanina? Opo sir. Sina Madam Shona na amo ng kaibigan ni Riani. Magkakilala pala sila ni Riani. Opo sir. Alam kong siya ang sadya nila. Pero hindi ko pa nakitang magina. Ganun ba? Narinig ko lang ang sinabi ni Dahlia. Anong sinabi niya? Nakita raw niya si Riani, kaya pinuntahan agad si Riani. Kaso, parang hindi raw masaya nung pumunta siya sa bahay nila. Oh, ganun ba? Bakit naman? Kaso, parang hindi daw masaya si Riani na nakita kay Dahlia. Bakit ganyan ang sinabi niya? Oo daw sir, at parang itinataboy pa niya itong umalis. Sabi daw na gusto pang matulog at magpahinga si Riani. Matulog? Opo sir, napagod daw at gustong magpahinga at matulog. Pasensyahan na lang nila. Bak naman, totoo naman, napagod. Maaring ganun nga po sir. Ayan na sir, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Didiretso na ba tayo? Oo, diretso na tayo doon. Madam, balitang-balita naman na ang tungkol sa batang nawawala. Oo. Wala silang kamalay-malay na kahit anong gagawin nilang paghahanap ay hindi na nila mahanap pa. Dahil, naku, nakakatakot isipin. Mabuti na lang, nakalimutan na ni Aris ang tungkol dyan. Huwag mo nang ipaalala pa sa kanya. Baka matakot na naman. Totoo po yan, madam. Nakita ko sa itsura niya yung gabing yun. Sobrang takot na takot siya. Nanginginig sobra. Halos di makapagsalita, madam. Pero totoo kaya na buhay ang kanyang nakita? Maliwanag ang sinabi sa akin, Ador. Talagang natakot din ako noon. Dahil paano na kung yung apo ko ang sinakmal ng buhaya? Pero saan kaya nagtatago ngayon ng buhaya? Bakit hindi na nakita ng mga naghahanap? Baka naman kagaya ng ahas na pumulobo sa akin noon ang bayang iyon. Parang may isip ang ahas noon. Hindi ako tinuklaw. Bagkus pinuluputan lang ako, madam. Ano? Parang may isip. Baka naman nagtago lang dahil alam niyang delikado kung makita ng mga tao. Lalo na sa mga pulis na may baril. Ay, nakakatakot na talaga. At sino naman kasi ang maniniwala na may buhaya sa syudad? Yan nga, madam eh. Kung sabihin natin sa otoridad ang nakita ni Aris sa nangyari sa kapwa niya bata, sigurado walang maniniwala. Akalain mo, sentro ng syudad, may buhaya? Siguro, pwede rin may maniniwala. Kung may maniniwala man, sigurado, hindi na nila hinto ang imbestigahan si Aris. Kaya nagbago ang utos ni Gadon na hanggang sa atin na lang ang pangyayaring o nalalaman natin. Magugulo lang ang isip ng bata. Opo, madam. Tama yan.
hindi na magpapakita ang buhaya na yon. Natatakot kasi. Pag naalala ko ang buhaya na yon, takot ako, madam. Baka may masamang epekto kay Aris din. Ako nga may epekto na. Kasi nakita niya na nangyari sa kapwa niya bata. At ano naman yan, Ador? Madam, paano na kung may isip ang buhayang yun na parang tao? Paano na kung maisipan ng buhaya na magpapakita kay Aris, madam? Ano? Sus, baka naman sa sandaling ito ay hinahanap na niya si Aris. Siya ang isusunod niya na sakmalin. Ano? Ano ba yung sinasabi mo, Hindi Ador? ba, madam? Baka naman hinahanap niya si Aris at siya ang isusunod niya. Huwag mo lang ituloy ang sasabihin mo, Ador. Ha, madam? Oo. Posible yung sinasabi mo. Pero sana hindi mangyayari yan. Ay, naku. Nakakamangha at nakakatakot kung iisipin. Basta, huwag mong kalilimutan ang bilin ni Gadon. Opo, madam. Naalala ko na naman ang ahas. Ano? Hindi ko rin makakalimutan ang nangyari na yun, madam. Kailangang kalimutan mo na yon, Ador. Wala kang mabuting makukuha dyan. Wala, madam. Naiisip at naalala ko pa rin. Lalo na kung gabi. Asos, parang natatakot na akong matulog. Kasi parang ako mababangungot, madam. Umalis na naman si Sir Artemio. Ipapalo up daw niya ang mga kailangan na papeles para sa kanyang pagbili ng helicopter. Marami din palang kailangan. May mga pupuntahan pang agency ng gobyerno. At kung ano-ano pa. Kailangan pa palang orderin ang nasabing helicopter. Sa bagay nga naman, sasakyan pa nga marami ng kailangan. Helicopter pa kaya? Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung anong negosyo ang binabanggit niya. Bakit kaya bibili ng helicopter? Sa bagay, maraming mayaman ang may helicopter. May eroplano pa nga ang iba. Isa na sa Sir Artemio na may sasakyang panghipapawid pag nakabili na siya. Sino kaya itong tumatawag? Hindi naman naka-phone book. Hello? Oh, Riani. Ikaw pala. Bakit? Ano? Wala si Ammar sa bahay niyo? Baka naman hindi mo lang makita dahil malaki ang bahay niyo. Kung nagtago, mahirap mo nang makita o mahanap. Baka naman isinama ni Sir Artemio. Umalis siya kanina pa. Pero wala naman ako nakitang kasama niya sa sasakyan. Ang mabuti pa, tawagan mo si Sir at tanungin mo sa kanya. O di kaya, ako na lang ang tatawag kay Sir. At kung anong malalaman ko, itatawag ko rin sa'yo. Bye. Ano naman itong anak ni Riani? Lulubog lilitaw din, kagaya ni Sir Artemio. Laging hinahanap. Wala silang pinagkaiba ni Sir Artemio. Hindi na naman ako pinagmaneho ni Sir Gatong. Kaya wala na naman akong ginagawa.
Para na akong don dito na walang ginagawa. Wala naman kayong pagagawa sa akin, madam. Grabe naman yung sinabi mo na para kang Don. Oo nga. Paano naman kasi? Wala naman kayong ipapagawa sa akin dito. Ang mabuti pa, mag-grocery tayo. Ah, Gamitin natin ang isang sasakyan. madam? Oh, bakit ka ngumiti ng ganyan? Pagagalitan na naman ako ni Sir Garon niya na Ano? mahigpit ang utos niya sa akin, madam. Na kung hindi natin siya kasama, huwag tayong alis. Hindi ako gagalaw na magmaneho, madam. Kahit pa kayo ang mag-utos sa akin. Ano? Naiinis din ako minsan sa anak ko. Gusto niya na lagi akong nakakulong dito sa bahay. Senior citizen na kayo kasi, madam. Mahal na mahal kayo ni Sir Ganon, madam. Kaya ganyan. Oh, nako. Tinitignan niya ang kapakanan ninyo, madam. Yan ang totoo. Kakaya naman sa mga amo ko pag wala akong ginagawa. Daig ko pang doon. Nakain, tulog lang ang inatupag ko. Kaya, yan nga. Pupunta ako sa kumpaw na. Masyadong matataas ang mga damo dyan. May talahib pa. Kukunin ko ang itak at pala sa bodega. Maggagardin nga ako. Tataniman ko ng gulay para may silbi ako na tao. Ang laki ng katawan ko. Pero para akong doon ngayon. Ay, kakaya naman Hindi ako mauubos ng baya sa isang linggo. Anong sinabi ko? Nako, bakit ganun ang nasabi ko? Parang magandang taniman ang lupa dito sa tabi ng padira. Dati, basurahan dito. At sigurado na marami ng mabulok na basura dito. Yan ang sabi sa akin ni Masa. Kaya yan, dito ako maggagarden at magtanim ng mga gulay. Anong nakain mo? Anong ginagawa mo rito? Madam! Nako, may pala at gulok ka pa. Maggagarden ako, madam. Wala naman akong ginagawa. Nakakaboring kasi ang walang ginagawa. Ganon? Tinatawanan niyo ako, madam? Hindi naman. Natutuwa lang ako. Masipag ka talaga. Pero... Anong pero, madam? Wala. Natutuwa lang ako. Sige. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Pero mag-ingat ka dyan sa masukal na banda, Ador. Pambihira naman si Madam Sona. Asarin pa ako. Natatawa sa ginagawa ko. Ay, nako. Ay, pagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Lilinisin ko na ang mga damo dito. Lalo-lalo yung mga matataas. May mga runo pa. Ano ba yan? Nako. May nagtago yatang aso dyan kahit mamaya na ako maglinis ulit. Magbungkal muna ako sa baging nalinis ko na.
kailangang makapag-umpisa na akong magtanim ng mga buto ng gulay. Pupunta ako sa bayan at bibili ng mga buto-buto ng iba't ibang gulay. Alam kong masisiyahan si Sir Gadon sa ginagawa ko. Pero, anong nangyari sa akin? Driver ako. Tapos, naging hardinero naman na. Di bale na. Bahala na dyan. Ang mahalaga, hindi ako alisin ni Sir Gadon para may trabaho ako. Mahirap maghanap ng mapasukang trabaho ngayon. Ador, ihinto mo muna yung ginagawa mo. Nagdala ako ng merienda mo. Magmerienda ka muna. Nako, madam. Dinala pa ninyo dito ang merienda. Ay, si Gadon ang nagsabi. Natutuwa na nakita niya yung ginagawa mo. Ay, ganun ba, madam? Salamat naman kung ganun. Ayos. Hindi rin niya ako aalisin na driver niya. Ano yung gumalaw sa banda dyan na di mo pa nalinisan, Ador? Nako, kanina pa yung gumagalaw dyan, madam. Baka naman nanganak na aso o pusa. Tapos, hindi... Ang laki. Ano ang malaki? Buhaya! Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!